Okay, sa punto pong ito mga kapuso, makakausap natin si Department of Transportation and Communications Secretary June Abaya. Magandang gabi po, Mr. Secretary. Si Mike Enriquez at Mel Tiangco po ito sa 24 oras. Secretary, good evening. Si Mike... Magandang gabi, Mike. Magandang gabi, Mel. Opo, live na po tayo ngayon sa GMA sa 24 oras. Ano po ang resulta, paunang mga impormasyon na natanggap niyo na tungkol sa nangyari yan sa MRT? Secretary. Paharapin ko sa lente. Well, so far, Mike, no, ang nai-relay sa akin mula nung dumating ako ay may na-install na isang tren sa pagitan ng stasyon ng TAP at saka ng Magallanes. At bahagi din ng standard operating procedures ng MRT-3 ay yung susunod na tren pabababay ng mga pasahero at kung hindi na ma-energize yung na-stall na tren ay itutulak ito. Una ay sisiguraduhin nakakabit o tinatawag na coupled yung dalawang tren. Tapos pagkatapos ito ay itutulak at 15 kilometers per hour. May patuloy na radio communications yung dalawang driver na siguraduhin na well-coordinated ang kanilang pagtakbo. At ganun din sa dulo po ng stasyon ay may stopper po dito, isang bakal na mekanismo na kaya niyang pigilin ang tren na hindi tumatakbo more than 15 kilometers per hour po. Okay, Secretary, mapapakinabangan pa yan dalawang bago na yan? At kung hindi na, ibig sabihin lalo magkukulang na mga bago ng MRT natin, Secretary? Well, nag-operate tayo in 3 train sets. Ibig sabihin, 3 bagon to sa isang train set. Opo. Itong pinakaulo niya, most likely hindi na magagamit o heavy repair. Mukhang intact naman yata yung pinakahuli. Hindi ko ganong nabigyan ng pansin kung anong kondisyon ng ikalawa. Mukhang intact naman yung dalawa ko. So kung sakali man ay mawawalan lang tayo ng isang train lang, kumbaga isang bagon. Okay. Ano po masasabi niyo sa puntong ito doon sa mga pasahero o sa mga nagbabalak sumakay ng MRT, kung ligtas ba sumakay ng MRT o hindi matapos mangyari ang aksidente na yan, Secretary? Well, first of all, Mike, gusto kong humingis ng paumanhin dun sa mga pasaherong na-injure dito. I offer no excuse that this happened. No? Wala kaming idadahilan. Kaya nararapat lang na i-address ang kanilang injuries. So far as reported, 34 silang na-injure po rito. Located in 3 hospitals, no? San Juan de Dios, Manila Sanitarium at Pasay General. 10, 3, and 21, 3, and 10 po yan. Ang report po sa akin ay ang most serious injury is a dislocation. Hindi ko alam kung anong bahagi ng katawan, but no casualties. At yung GSIS na aming insurer ay nandyan na po. Sisiguraduhin na mako-cover po ang lahat ng medical and hospital expenses. And again, I offer my sincerest apologies. I have no excuse that this happened. At tutugunan po namin lahat ng kanilang pangangailangan. Ganun din po, inireport po sa akin ng administrator nang papunta ko dito, ay fully operational ang MRT-3 sa ngayon. So, kung sino man ito yung papatunay lang na ang system ay maayos, ligtas, sapagkat hindi po namin i-operate ito kapag may pagkukulang o hindi ligtas ang ating mga pasahero. Salamat po sa panayam. Magandang gabi po sa inyo dyan, Secretary.